Umabot sa nakamamatay na sukdulan ang tensyon ng magkapitbahay. 911, ano yung emergency? Oy, binaril ng kaibigan ko. Patay na siya, natanggalan ng ulo. Pero nang igiit ng suspect, nagtanggol lang siya sa sarili. Hindi kumbinsido ang investigador. Kung nasa harap mo na siya at ikaw ay nasa likod, wala na ang banta, di ba? Nandun pa rin ang aso ko. Para sa akin, nandyan pa rin ang banta at hindi pa rin ako ligtas. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Alam mo, sinusubaybayan namin ang daan-daang kaso bawat taon. Bawat kaso ay may napakaraming ebidensya, kaya nakaisip kami ng isang paraan. Gusto namin bigyan ka ng pagkakataon na imbestigahan mismo ang mga ebidensya. Kaya gumawa kami ng mga case file ng Law and Crime Plus. Pinag-uusapan natin ang mga hindi pa na-edit na ebidensya. Lahat mula sa bodycam at mga interogasyon hanggang sa mga larawan ng crime scene. Tawag sa 911, mga dokumento ng korte at marami pang iba. Kasama sa app ang lahat ng episode ng Inside the Crime, libo-libong oras ng Law and Crime shows na walang patalastas, at regular kaming nagdadagdag ng bagong case files at palabas. I-download ang Law and Crime Plus sa App Store sa link sa description o comments para simulan ang iyong free trial at pag-aralan ang bagong case files. Napanood mo na ba ang Neighbors sa HBL? Para itong episode ng palabas na yon. Matagal nang magkaaway ang magkapitbahay na ito. Ang pinagmulan ng nakamamatay na pamamaril, maniwala ka man o hindi, ay isang kotse at isang aso. Abril 28, 2024 sa Fort Myers, Florida ito. Bandang 6:15 ng gabi, rumesponde ang Lee County Sheriff's Office sa ulat ng pamamaril. Ayon sa tawag sa 911 na nakuha ng Law and Crime, sinabi ng tumawag na nasa lugar pa rin ang bumaril. 911, ano yung emergency? Oy, binaril ng kaibigan ko at patay na. Sumabog pa kalahati ng ulo niya. Ano po ang address, sir? Hindi ko alam. Fort Myers, may mga lalaking pumunta dito na may baril. Sige po, sir. Kailangan ko pong malaman ng inyong address. Ma'am, Ano ang address ninyo, sir? hindi ko po alam kung anong address ko. Sabihin mo sa akin ng eksakto kung anong nangyari. May lalaking may aso sa kalsada na hindi napansin ng kaibigan ko. Sinabihan ko siyang bantayan ng aso, kaya huminto siya. Inutukan kami ng lalaki ng baril. Akala ko bibigan lang. Kaya hindi siya nagpaputok. Diyos ko, mga cute yung hayop kayo. Grabe, Diyos ko. Diyos ko. Saan siya pumunta pagkatapos niyang barilin siya? Nakatayo pa rin siya rito mismo, hawak pa rin ng baril. Nandiyan pa rin siya? Nandito pa rin siya, ngayon nasa bakuran niya. Kanina nasa gitna kami ng kalsada. Diyos ko, pare, nasiro niya ang daliri ko, pare. Oh my God. Uy! Bumaril siya parang sa Toronto. BBB Bolt! Hindi ito bumagsak. Tinamaan pa rin niya. Hindi ko na alam kung... Ay, grabe. Sinubukan niya kaming patayin. Hawakan mo. Maganda rin bumaril. Buhay pa ba, kaibigan mo? Hindi, pare. Wala na kalahati ng ulo niya. Ngayon, kailangan nating umasa sa arrest report nila para malaman ang nangyari pagdating ng mga deputy ng Lee County sa lugar. Ayon dito, natagpuan ng mga deputy ang dalawang lalaki, sina at Andrew Perkins sa katabing ari-arian. Nakita rin ng mga deputy ang isang truck na may maraming tama ng bala sa likod ng cab at truck bed at isang lalaking walang malay sa upuan ng driver na nakilalang si na may maraming tama ng bala. Sinigurado ng mga deputy ang lugar, sinuri ng paramedic si at idineklarang patay sa pinangyarihan. Sinigurado ng mga deputy ang lugar habang hinihintay ang investigasyon. Tinanggal man ang pangalan ng biktima sa mga dokumento, kinilala ng Gulf Coast News at iba pang lokal na balita si Carl White, 50 taong gulang na kilala rin bilang Doyle. Ayon sa Gulf Coast News, pagtalo ang biktima at kapitbahay niyang si Andrew Perkins, 22 taong gulang. Sige, kaya lang, dahil nandito ka sa isang pasilidad kung saan nakakandado ang pinto at lahat, kailangan namin basahin sa iyo ang iyong mga karapatan. Okay? Hindi ibig sabihin na inaaresto ka na. Ibig sabihin lang ito ay binabasa namin ang iyong mga karapatan. Kaya may karapatan kang manahimik. Ano mong sabihin mo ay hindi maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Naiintindihan mo ba yon? Si Andrew Perkins ay kaharap ng detective dahil itinuturo siya ang bumaril sa biktima ayon sa mga saksi. Malinaw naman, nandito kami tungkol sa insidenteng nangyari sa bahay mo ngayong araw. Kaya pakikwento mo lang sa akin kung ano ang pananaw mo at kung ano talaga ang nangyari doon. Kanina, tinulungan ko ang kaibigan kong lumipat sa shop.
Pagkatapos, umuwi kami sa bahay ko para pakainin ang mga aso ko. Bahay mo, tama? Pumunta kami doon, pinakain ko ang mga aso ko, pinalabas ko sila. At Sina Doyle at Tyson, yung dalawang lalaki sa truck, paulit-ulit na nagdulot ng problema noon. Ilang beses na rin kayong tinawagan para asikasuhin sila. Sa wakas, pinaalis na namin siya. Kapatid siya ng lola ko, kaya parang tiin ko rin siya. Pinaalis namin siya sa lupa niya. Yung ate ko at asawa niya nang may-ari ng lupa ngayon. At nandun na sila ngayon. Bigyan muna kita dito, sandali lang. Oo. Mapa lang ito nung lugar. So, ito ang bahay mo, tama? Oo. Sige. Kaya itong kubol dito. Kaya ang aking. Kapatid ng lola ko ay nakatira dyan. Makikita mo rito ang lumang larawan ng mga kalat at ninakaw na gamit mula sa mga taong ito. Dati, may napakalaking operasyon ng droga sa buong lugar na ito. Mahigit 20 taon nang nakalipas bago pa ako ipinanganak. Laging problema ang dala ng mga taong ito. Umamin si Andrew sa detective na siya ang bumaril kay Carl White, Doyle. Ngunit sinabi niyang nagtatanggol lang siya sa sarili niya. Palagi ako naglalakad sa lupa ko na may dalang AR. Ganyan lang ako. Ang tito ko yon, siyang nasa unang bahay sa kalsada. Ganon din. Pamilya lang talaga namin ang nandito sa kalsadang to. Halos lahat. Nandun ako. Nakaupo lang at nanonood, gaya ng dati. Tinitiyak kong alam nilang nakikita at alam ko ang ginagawa nila. At nagsimula na siyang umarangkada palayo. Si Doyle inapakan niyang si Lenyador. Tumalong palabas ang aso ko at sinubukan siyang habulin, pero lalo pa siyang bumilis. Sabi ko, huwag mong sagasaan ang aso ko. Itinaas ko ang rifle ko. Ako, ipinagtatanggol ang aso ko. At nang ibaba ko ito, sabi ko, imulak mo lang ang mga mata mo habang nagmamaneo ka sa kalsada. Dahil hindi ka naman dito nakatira. Ako, dito ako nakatira. Dito nakatira ang mga ito. Dito nakatira ang mga aso ko, nandito sila buong araw. Walang problema. Tapos kami. Ibibigay ko sa yung papel o ipakita mo sa akin gamit ang bulpen at papel na ito kung ano ang sinasabi mo, kung saan nangyaring lahat at parang. What was going on there? Kaya nakaupo ako doon, nakaupo lang dito, pabalik-balik lang sa labas ng trap. Tapos sila, nagkakarga lang sila ng isa pang trailer dito. Sige. Sa kanyang lupa na hindi naman nila dapat gawin kasi hindi may-ari ng lupa ang nakatira dito ngayon. Ate ko at asawa niya ang totoong may-ari. Itong buong lupang ito, sila ang may-ari. Sila talagang may-ari nito, tama. Abang papunta sila dito, nandun lang ang aso ko. Nandito ako, nasa truck sila dito. Nagpalitan kami ng ilang salita at sinabi ko na nangyari ito pagkatapos siyang tumakbo papunta rito. Tumakbo siya at halos mabangga nila ang aso ko. At sinabi nila na babalik sila at magdadala ng kung ano para sikasuhin ang problema ko. Kaya inisip ko na bantayon, una at pangalawa. Hindi lang siya nagtangkang umarang kada palis, pero iniikot pa niya ang trap niya para banggain ako habang nasa damuhan ako dyan. Pinaharurot niya at pinaikot ang manibela, kaya tumalon ako palayo, umatras, tinaas ang baril at nagpaputok. Simple lang, pangtatanggol sa sarili lang yon. Ilang beses mo pinaputok ang rifle, alam mo? Hindi ko alam o mabilang. Inila ko lang hanggang sa parang. I think that May natira pa akong 10 o 15 mula nung huli akong nag-firing range. Sige. Alam mo, may 15 ako. Sa tingin ko, ewan ko. Dahil umamin si Andrew sa pamamaril na ikinamatay, tinututukan ng investigador ang timeline at kung may basehan nga ba ang pahayag niyang pagtatanggol sa sarili. At Teo ba, nagkaroon ba kayo ng palitan ng salita kanina sa araw na yun bago kayo lumabas dito? O basta lumabas ka lang dito para lang parang... Lumabas ako para tapusin na lang. Okay. Sige, ganun ginagawa ko kasi wala ako buong umaga. Nag-stagehan kami at nagkunwari nagtayo ng shop sa Hertz Arena. Tinulungan ko siyang maglipat ng ilang gamit kasi 4 na oras lang kami nagtrabaho. Pagkatapos, bumalik kami sa bahay niya. Naglipat ako ng ilang gamit para sa kanya, tapos dinala niya ako pabalik para maalagaan ko ang mga aso ko. Kasi sira ang kotse ko. At pagkatapos, nangyari na yung lahat ng yon. Sige.
At para lang makasiguro ulit, nandito kayo sa lugar na to nung nagsimula ang lahat at medyo katabi mo siya. Sige. Sige. Lumaki akong palaging may baril sa paligid dahil ranger ang tatay ko. Ang lolo ko na nakatira sa bahay niya ay pamilyar na pamilyar sa sheriff's department. Hindi ako basta nagpapaputok ng baril kapag galit ako. Kailangang maramdaman ko munang nanganganib ang buhay ko. Sige. May CCP at permit ako, kaya pwede akong magdala at kalabitin ng gatilyo. Naiintindihan ko, kaya sinasabi ko, pagtatanggol lang yon sa sarili. Paano kung nakaramdam akong nanganganib ako sa sarili kong ari-arian? Pati buhay ng aso ko ay nanganganib noon. Anong barilang gala mo doon? Ano hitsura nito? Aro 15. At yun ba ang ilaruan mo ka sa akin? Anong itsura nito? Itim ba ito, berde o kulay tan? Halo, ang tanatiti! May scope ito. Sige, at may flip-up na iron sights. Sige. Alam mo, PMEG. Sige, at yon yung nasa harap ng bahay, nakapatong sa isang upuan. Oo, sige. Yun lang AR level 5 doon, oo. Sa tingin mo, gaano kalayo distansya nyo nung magkatabi kayo at nandyan ang truck? Gaano kayo kalayo sa isa't isa? 10 kalampakan, di mo talampakan. Siguro mga 5 talampakan kasi nasa damuhan ako at sila ay parang nasa gitna ng kalsada. Patuloy silang lumalapit sa gilid ng damuhan ng kalsada. Mula dito hanggang sa'yo, Tyson. Tapos kay Doyle sa driver's side. Kaya susunod yung truck siguro mula dito hanggang sa'yo ay mga 2.5 hanggang 3 kalampakan. Kaya mga 5 talampakan pa doon. Oo, mga 5 talampakan siguro mula dito hanggang sa pader na yon. Medyo malapit talaga kasi 6 na talampakan ang wingspan ko. Sabihin na lang natin, kung 6 na talampakan ka, mula dito hanggang dito ang sukat nun. Tama, oo. Kaya 5 talampakan. Nung naglalakad tayo pabalik-balik, nasa bintana ba kayo? Nasa bintana ba kayo o nasa harap ng truck? Nasa likod ba tayo ng truck? Parang tumayo lang ako dun mismo sa tabi ng mailbox, bandang kanan. At tumayo lang ako roon habang tinitingnan siya, tapos gumagalaw pa rin sila. Kilan siya biglang lumiko papunta sa'yo nung huminto na siya or pagkatapos niyang gawin yon? Siya ba ang huminto? Nag-uusap kami. Teka, nandito na pala rito ang aso ko dahil may nakita siyang nakahintong kotse. Gusto niyang malaman kung sino yon. Tapos umabante siya. Nandito na ako sa puntong ito at nung bumalik na sa akin ang aso ko, bigla niyang iniikot ang manibela papunta mismo sa akin. Kung hindi ako gumalaw, siguradong nabangga niya ako. Sa totoo lang, sana hinayaan ko na lang mangyari. Kung hindi ako gumalaw, siguradong nabangga ako, kaya umatras ako. Alam mo, kaya nung nag-uusap kayo, magkatabi kayo, pero sabi mo, lumipat ka sa harap ng sasakyan pagkatapos. Sinigawan ko lang aso ko para pigilan siya, tapos umabante ako ng mga 2 o 3 hakbang. Sa puntong yon, tama ang anggulo niya para banggain ako dahil sa galit niya. Sige. At kaya siya nakakurba at ganun ang naging itsura niya imbes na diretso lang. Nung lumiko siya papunta sa akin, tuloy-tuloy pa rin siya. Sinubukan niyang pumasok dito, pero bumagsak at tumama sa puno. Kaya... Inisip ko lang may gulo ba kaya bumaba ka? Bumaba ka ba dahil galit ka sa kanila? O ano talaga ang dahilan kung bakit kami dalang baril sa kalsada? Dahil ginagawa ko talaga yon araw-araw, ginagawa rin yun ng lolo ko, ginagawa rin ng tito ko. Ganun lang talagang nakasanayan namin gawin. Sabi umano ng mga saksi, iba ang sinabi nila sa mga investigador, kaya nagdududa sa kwento ni Andrew tungkol sa pagtatanggol sa sarili. Meron pa may ibang mga saksi na nagsasabing ang aso mo ay narito sa ibaba nung nangyari ang lahat ng ito. Parang gumababa ang aso mo doon. Tapos tumatakbo siya pabalik noon. Pero nang nagsimula na ang gulo, bumabalik na siya dito sa direksyon ito. Iyan ang pangalawang bahagi. Doon niya sinubukan akong sagasaan at saka siya lumihis. Saka ako nagpaputok at bumalik ang aso ko. Nagkaroon ng kaguluhan. Sige. Nung una siyang tumakbo, sumunod din ang aso ko at pumunta rito. Parang papunta na siya dito. Gets ko kung sinasabi mong pupunta siya at babangga sa'yo. Pero nandito na siya. Kasi lahat ng bala, lahat ng pinaputok ay galing sa likod ng sasakyan. Lahat ay nasa likod ng sasakyan. Pabante. Oo, nagpapaputok ka habang lumiliko. Lumiko siya, tinangka akong banggain, kaya umatras ako. Pagkatapos, inapakan niya ang silinyador. Sa puntong yon, siguro nasa likod ako ng truck, pero di ko alam eksakto kung gaano kalayo o kung direkta nga ako sa likod nito. Ibig kong sabihin, hindi ko pa nagawa yun dati. Yan na yon. Pero kung nasa harap mo na siya at ikaw naman ay nasa likod, wala nang banta.
Tama? Nandyan pa ang aso ko, kaya sa tingin ko, may banta pa rin. At pakiramdam ko, hindi pa rin ligtas ang aso ko. Hindi ko naramdaman na ligtas ang aso ko. Sige, at mas naging ganun ka. Sinubukan niya akong patayin, sinubukan niya akong sagasaan gamit ang kanyang truck at trailer. Pagdaan ng kotse, nagpaputok ka pero mas inisip mo ang aso kaysa sarili mong kaligtasan noon. O dati na ba kayo nagka-problema na sinubukan niyang sagasaan ng aso? Or may nangyaring ganun? Ilang beses na rin nangyari, umaabot sa 50 o 60 ang takbo niya sa pribadong kalsadang ito. Sige. Nasa bakuran ng mga aso ko at may nakita silang sasakyan. Medyo naturuan naman sila sa recall, pero kapag may nakita silang kakaiba, hinahabol talaga nila. Lalo na kapag yung mga yon kasi hindi talaga nila gusto. Sige. Umaharurot siya sa kalsada, muntik ko na siyang mabangga. Nandun din tuwing weekend ang isa ko pang aso at mga kapatid kong babae. Si Phil ay may 3 maliliit na anak. Sige. Alam mo siya, wala talagang dulot kundi gulo sa kung anong meron na yung araw. Anong dahilan niya kung bakit mo siya pinahinto para kausapin? Kung muntik na niyang mabangga ang aso noon at nagawa na niya ito, bakit na mo naisip kunin ng baril at paputukan siya? Sobrang lapit na niyong mabangga ang aso ko sa pangalawang pagkakataon sa interaksyong ito. Pangalawang beses na muntik niyang mabangga ang aso ko. Okay, sobrang bilis nang nangyari. Wala akong oras mag-isip ng detalye. Sana kayanin ko, naiintindihan ko. Hindi ko gusto at di ako masaya sa nangyari ngayon. Hindi talaga ako okay. Oo, alam mo yun, tayo lang naman. Sinusubukan ko lang talagang maintindihan kung anong tumatakbo sa isip mo. Kasi nung hinabol mo yung lalaking yun, Ang iniisip ko lang ay ang kaligtasan ng aso ko. Sige. Dahil hindi naman dapat dumadaan dito ang mga taong to, wala naman silang dapat gawin dito. Talaga. At nilalagay nila sa panganib ang buhay ng mga aso ko, mga anak ni Phil, at buhay ng kapatid ko dito. Hindi nila kailangan gawin ng alinman doon. At pagkatapos, kapag tinatakot niya ako, tapos tinatakot din ang aso ko. Nangyayari talaga yan. Wala akong intensyon na babarilin siya. Hindi ganun ang iniisip ko nung lumapit ako. Kung tatanungin mo sila, naglalakad ako kahit saan. Sa kulungan ng manok sa likod, dala ang AR o 22 ko. Ganyan talaga kami rito. hindi ko sinasabi na planado mong bumaba sa kalsada para lang babarilin ko tong taong to. Oo, pero alam mo, bumaba ka doon para harapin siya at takutin siya na umalis sa lupang ito. Ayaw mo na siyang nandoon, ayaw mo na siyang makita sa lugar na yon, gusto mo siyang umalis, gusto mo siyang paalisin. Nagpatuloy ang komprontasyon hanggang sa nagsimula na siyang magmaneho. Tumalo ng aso ko habang hindi siya nakatingin at mabilis silang nagmaneho sa kalsadang yon. Ayokong kausapin siya kasi parang bato lang kausap. Pumunta ako doon para kausapin ang tita ko at hinihintay kong makalayo muna yon bago ko ayusin ang mga bagay. Parang, sige, bakit? Sino ang nagsabing pwede nilang gawin ito? Anong nangyari dito? Sige. Ito ang gagawin namin. Normal naming ginagawa yun sa lahat ng investigasyon. Papasok sila, kukuha ng litrato lahat at kukunin ng mga damit mo. Gaya nung sinabi namin, ginawa na namin ng GSR. Kukuha sila ng fingerprints at sa madaling salita, dadaan ka sa buong proseso. Okay, ipoproseso ka nila lahat. Kaya yung mga babae na taga-crime scene ang papasok at silang gagawa ng lahat ng yun para sa'yo. At pagkatapos, kakausapin ka namin tukol doon. Bibigyan ka namin ng pamalit na damit at bibigyan ka rin namin ng iba pang maisusuot. Sige, bigyan mo lang ako ng kaunting sandali at babalik kami agad sa'yo. Sige. Alam ko na usap mo si Detective Murphy. Tinutulungan ko lang siya dito. Kaya anong plano natin? Kumuha ako ng search warrant para makuha ang DNA at mga damit mo para sa kaso. Kailangan ko lang basahin ito sa'yo at bibigyan kita ng kopya. Wala namang kakaiba dito. Huwag mong masyadong pakahulugan ang pagkakasulat nito. Kailangan ko lang itong basahin sa'yo. Kung may tanong ka, itabi mo muna hanggang sa dulo. Sisimulan na natin. 1:19 ng madaling araw na. Sige, ito ay kaso bilang 24-20-6-2-6 Andrew Brantley Perkins, Officer. Opo sir, at nakatira ka noon sa North Fort Myers, Florida. Tama? Yan ang address mo ngayon. Nandito tayo sa Lee County Sheriff's Office. Salamat sa pasensya mo. Alam ko mahaba ang gabi mo.
Dalawa. Si Andrew Perkins ay inaresto at kinasuhan ng second-degree murder at attempted second-degree murder. Siya ay nagplead ng not guilty at nanatili sa Lee County Jail na walang piyansa, naghihintay ng paglilitis. Nung taglagas 2025 niliti si Andrew Perkins at iginiit ng abogado niya na self-defense ang ginawa niya. Ngunit tinanggihan ng hurado ang stand your ground defense niya. Napatunayan si Andrew Perkins na nagkasala sa lahat ng kaso. Kahit tinanggihan ng mosyon ng abogado niya para sa bagong paglilitis noong Oktubre 2025. Noong Marso 2026 si Andrew Perkins ay hinatulan ng 40 taong pagkakakulong ayon sa press release ng tanggapan ng abogado ng Estado para sa 20th Judicial Circuit Court. Pagkalaya ni Andrew Perkins mula kulungan, siya ay habang buhay na nasa probation. Ayon sa online na tala, nagsisilbi pa rin siya ng sentensya sa Florida Department of Corrections. Ang petsa ng kanyang paglaya ay itinakda sa 2064 kung kailan siya ay nasa edad na 60 ilang taon. Salamat sa panonood ng episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner at magkikita tayo bukas dito para sa isa pang kaso.